slam the door. So, Marami siguro sa atin ang nag-aakala na si Chris Lawrence ay ipinanganak na may kaya sa buhay at hindi na kailangang dumaan sa matinding hirap. Pero mga ka-star, mukhang mali pala ang ating hinala. Bago tayo magpatuloy, pakiusap lang po, please like, share, and subscribe. Ang simpleng act of kindness na iyan ay malaking tulong po sa aming mga video creator, mga ka-star. This is home. at a young age, nakilala ko ang rejection. Bago pa man siya nakilala sa mundo ng showbiz at musika, naranasan din umano ni Chris Lawrence ang hirap ng buhay habang nasa US. Dalawa silang magkapatid. Ayon sa kanyang sariling pagkukwento, dumaan din siya sa panahon ng matinding struggle at naging very poor ang kanilang kalagayan noon. Umabot pa raw sa punto na halos spam at noodles na lamang ang kanilang kinakain. Isipin ninyo, mga ka-star, sa isang lugar na malayo sa sariling bayan, kailangan mong harapin ang hirap at makipagsapalaran para lamang makaraos. Hindi pala ganun kadali ang buhay na pinagdadaanan ng isang taong tinitingala natin ngayon bilang isang successful artist. At dumating ang isang pagkakataon na ang kanyang ama ang bumili ng tiket para makauwi siya sa Pilipinas. At dito nagsimula ang panibagong chapter ng kanyang buhay, ang pakikipagsapalaran niya sa Pilipinas at ang pagsubok niyang makapasok sa mundo ng showbiz at musika. Pero bago pa man mangyari ang lahat ng iyon, alamin muna natin ang 4 na trabahong pinasukan umano ni Chris Lawrence sa US. Ano nga ba ang nature ng mga trabahong ito? Magkano kaya ang posibleng kinikita sa mga ito? At sa 4 na trabaho, alin kaya ang pinakamahirap? Narito ang 4 na trabahong pinasukan umano ni Chris Lawrence sa US bago siya nakilala at naging successful sa kanyang career. At dito natin makikita kung gaano pala kahirap ang pinagdaanan niya bago niya narating ang kanyang kinalalagyan ngayon. Marahil, marami sa atin ang nag-aakala na si Chris Lawrence ay ipinanganak na may kaya sa buhay at hindi na kinailangang maghirap. Pero mali pala ang ating hinala, mga ka-star. Ayon mismo sa kanyang mga naging pahayag, naranasan din niyang maging very poor sa US at dumaan sa panahon ng struggle. We're struggling really hard. Kaya ngayon, alamin natin ang 4 na trabahong pinasukan niya, kung ano ang nature ng bawat trabaho, magkano ang posibleng kinikita rito sa US, at alin sa mga ito ang masasabi nating pinakamahirap. Una, Job was a salesman at retail o clothing store sales associate. Sa ganitong trabaho, ang pangunahing ginagawa ay ang pag-assist sa mga customer, pagtulong sa pagpili ng mga damit o produkto, pag-aayos ng mga merchandise, at kung minsan ay paghawak din ng cashier. Sa US, ang posibleng kita sa ganitong trabaho ay nasa humigit kumulang 2,000 at $600 hanggang 4,000 at $300 kada buwan. Kapag kinonvert sa Philippine peso, katumbas ito ng humigit kumulang 151,000 pesos hanggang 249,000 pesos kada buwan. Pero syempre, nag-iiba ang sahod depende sa estado, lungsod, at bilang ng oras ng trabaho. Ikalawa, barista o coffee shop worker. Dito naman, ang trabaho ay paggawa ng coffee at iba pang drinks, pagkuha ng orders, pagtanggap ng bayad, paglilinis, at pakikitungo sa mga customer. Maaaring kumita ang isang barista ng humigit kumulang 2,000 at $600 hanggang 4,000 at $300 kada buwan o katumbas ng nasa 151,000 pesos hanggang 249,000 pesos kada buwan. Maaari ring madagdagan ang kita depende sa tips, pero hindi rin ito madaling trabaho dahil kailangan mong maging mabilis lalo na kapag rush hour, at madalas ay nakatayo ka ng matagal habang patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga customer. Ikatlo, personal trainer. Sa trabahong ito, kailangan mong turuan ang iyong mga clients ng tamang exercises, gumawa ng workout programs, at tulungan silang maabot ang kanilang fitness goals. Ang posibleng kita ng isang personal trainer ay maaaring nasa 3,000 at $300 hanggang 8,000 at $300 o higit pa kada buwan. Sa Philippine peso, katumbas ito ng humigit kumulang 191,000 pesos hanggang 481,000 pesos o higit pa kada buwan. Pero depende ito sa dami ng clients, experience, location, at kung ikaw ay employed o may sarili kang clientele. At hindi lang physical strength ang kailangan dito, dahil kailangan mo ring marunong makitungo sa iba't ibang klase ng tao.
at panatilihin ang tiwala ng iyong mga clients. Nagbebenta ako ng kutsilyo, kitchen knives, pangluto. Dahil commission-based ang ganitong klase ng sales work, malaki rin ang pagkakaiba-iba ng maaaring kitain. Sa ilang pagkakataon, maaaring nasa $2,000 kada buwan ang kita, o katumbas ng humigit kumulang 116,000 pesos. Pero kung mahusay kang salesperson at malakas ang iyong sales, maaari itong umabot sa $10,000 o higit pa kada buwan, o katumbas ng humigit kumulang 580,000 pesos o higit pa. Pero tandaan mga ka-star, hindi guaranteed ang ganitong income. Malaki ang nakadepende sa sales performance at commission. Tandaan din na mahal ang cost of living sa States kaya't yung sa tingin natin ay malaking pera ang halaga ng kanilang sweldo dito sa Pinas, doon sa US, maaaring maliit lang ang purchasing power ng mga nabanggit na amount of income. Kaya kung pag-uusapan natin ang level of difficulty, maaaring ang retail o clothing store sales associate ang pinakamadali sa apat. Sinundan ito ng barista o coffee shop worker. Mas challenging naman ang pagiging personal trainer dahil bukod sa physical demands, kailangan mo ring magkaroon ng clients at mapanatili ang kanilang tiwala. At para sa akin, ang door-to-door knife salesman ang pinakamahirap sa lahat. Dahil dito, hindi sapat na marunong ka lang magbenta. Kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob na kumatok sa pintuan ng mga taong hindi mo kilala. Kailangan mong harapin ang rejection at patuloy na bumangon kahit ilang beses ka nang tinanggihan. Kaya mga ka-star, kapag nalaman natin ang mga trabahong ito at ang hirap na pinagdaanan umano ni Chris Lawrence bago siya makauwi sa Pilipinas at subukang makipagsapalaran sa showbiz at musika, mas mauunawaan natin na hindi pala naging madali ang kanyang journey. Minsan, ang taong nakikita nating successful ngayon ay may pinagdaanan palang mga pagsubok na hindi natin alam. May mga panahong kailangan muna niyang magtiis, magsumikap, at harapin ang rejection bago niya unti-unting maabot ang kanyang mga pangarap. At marahil, iyon ang isa sa mga bagay na nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa journey ni Chris Lawrence, na bago pa man siya nakilala bilang isang artist, dumaan muna siya sa isang mahirap na yugto ng buhay, hanggang sa dumating ang pagkakataong makauwi siya sa Pilipinas at subukang abutin ang pangarap niya sa mundo ng showbiz at musika. Maraming salamat sa panonood mga ka-star. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan, at mag-comment ng inyong opinion sa ibaba. At syempre, i-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Kita-kits ulit sa next upload mga ka-star. Huwag palampasin. Ikaw naroroon. Ngayon kabayan, Pinoy Star TV. This is home.